Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, October 12, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Pag umakyat ng alert level 3, that means there's already concern, serious concern about the security of our kababayans there, and so we're calling for their voluntary repatriation. DFA, itinaas na sa alert level 3 ang krisis sa Gaza. Kung ang kahilingan ng ibang grupo na magkaroon ng extension ay muling pagbibigyan, hindi po ito matatapos. Magiging rubber stamp po ang gobyerno natin. Pag-urong ng deadline sa jeepney modernization, mariing tinututulan ng grupong pro-movers. At kahit walang suporta mula sa ibang transport groups, tigil pasada ng manibela. Tuloy pa rin daw sa Lunes. Yung revelation lang dito, yung lumabas, yung tanong na sino may-ari ng barko, yung Sinocor. Sinocor is a Chinese-Korean corporation. Imbestigasyon sa banggaan ng bangka sa Bajo de Masinloc na ikinasawi ng 3 Pinoy nagsimula na. Nakabanggang oil tanker, pag-aari umano ng Chinese-Korean company. I think sa Metro Manila kami lang yung malapit sa jungle talaga or nasa gubat. At sa ating arat na segment, tara na't magkape malapit sa gubat. Saan naman kaya yan? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inaasikaso na ng pamahalaan ang pagpapauwi sa mga overseas Filipino workers na humihingi ng repatriation mula sa Israel at Gaza. Pero aminado ang DMW na komplikado ang proseso, lalo na sa mga naiipit sa sentro ng bakbakan sa Gaza Strip. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Kung gusto nang umuwi, we'll help them get home. It's complicated right now. Naghihintay na lang ng go signal ng gobyerno ng Israel ang pamahalaan ng Pilipinas upang tuluyang maisa katuparan ang repatriation sa mga Pinoy na nagpapasaklolo mula doon. We need to get their go signal before we allow the G2G deployment and vice versa. Kanina, itinaas na ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 3 ang krisis sa Gaza na sentro ng girian sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Sa ilalim ng Alert Level 3, voluntaryo ang repatriation. Pero inuudyokan ng pamahalaan ang mga kababayan natin na ikonsidera na ito. Nasa Alert Level 2 naman ang Israel na nagbabawal sa non-essential movement sa mga Pinoy at sa deployment ng overseas Filipino workers doon. Sa ngayon, puspusa na ang Department of Migrant Workers sa pag-aasikaso ng 22 OFW na humingi ng repatriation. 19 dito ay caregivers sa Israel, habang 3 naman ang nagtatrabaho bilang hotel personnel sa Gaza Strip. Kasama sa proseso ng repatriation ay ang pagsasaayos ng exit clearance ng mga Pinoy mula Israel. Yung marirepatriate shall have already accomplished their contract, finished their contract, or at least had a good understanding and agreement with their employers. Para hindi should I say adverse ang break ng employment para may babalikan. Mas komplikado naman ang paglikas para sa 3 naiipit sa Gaza. To provide assistance, yung ating action fund will be mobilized to assist those who have been stranded due to the current situation. Tiniyak naman ng ahensya ang benepisyo para sa mga i-repatriate gaya ng psychosocial assistance ng ahensya sa mga nakaranas ng trauma sa girian. We have our financial assistance co-sharing with one counterpart assistance measure from DMW and then OWA financial assistance, and we will also be mindful of the children. So we will look out because children are the basic reason why an OFW. Ayon sa DMW, posible pang umakyat ang bilang ng hihingi ng repatriation hanggat hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa pagitan ng Hamas at puwersa militar ng Israeli government.
Habang una ring sinabi ng pamahalaan na nakahanda ito sakaling iangat sa Alert Level 4 ang sitwasyon doon, kung saan mandatory na sa lahat ng OFWs ang pag-uwi sa Pilipinas. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Pinakamahirap na tawag sa telepono, ganito isinalarawan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pakikipag-usap sa pamilya ng dalawang nasawing Pilipino dahil sa mga pag-atake sa Gaza at Israel. Pero tiniyak ng Pangulo ang suporta ng pamahalaan sa mga naulilang kaanak at sinabing maninindigan ng Pinas para sa kapayapaan. Ngayong araw rin, personal na nagpaabot ng pakikiramay si Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak sa pamilya ng isa sa mga biktima. Hindi na pinangalanan ng mga biktima pero tinukoy ang mga ito bilang isang 33 anyos na babaeng caregiver mula sa Pangasinan at ang isa pa ay isang 42 anyos na lalaki na mula naman sa Pampanga. Just await further announcements. With respect to repatriation of human remains, rest assured both sides, Israel, the Israeli government and the Philippine side, are monitoring or are looking over, overseeing the care of the remains. Samantala, hinihimok ni Kabayan, Party List and House Committee Chairperson on Overseas Workers Affairs Representative Ron Salo na gumawa ang gobyerno ng Crisis Management and Response Task Force na alalay sa mga Pilipinong nadadamay sa sigalot sa Israel. Binigyang diin ng kongresista na marapat ring isama sa benepisyo nila ang psychosocial support, pagkakaroon ng pagkakabuhayan at kaalaman sa tamang paghawak ng salapi. Una nang ipinag-utos ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paglulunsad ng whole of government approach bilang tugon sa sitwasyon ng Israel at Gaza kung saan nasa 30,000 na populasyon ng mga OFW doon. Ang isa sa matititingnan po natin dito ay yung pagbibigay po sa kanila ng psychosocial support. Kasi alam naman po natin kung galing yan ng ganyan na conflict zone, maaaring magkaroon po sila ng trauma. So kailangan po silang alayan, particularly ng Department of Health po natin. And the same time ng DSWD, kaya kasama po sila doon sa pinopropose po natin na task force. Tila mag-isa na lang ang transport group na Manibela sa ikinakasan nitong tigil pasada kontra korupsyon at jeepney modernization. Nadagdagan kasi ang bilang ng mga grupong hindi lalahok sa strike gaya ng pro-movers na suportado ang PUV modernization at suportado rin ang liderato ng LTFRB. Si Kim Salinas, may balitang A to Z. Mariing tinututulan ng Pro-Modern Vehicles for Economic Response Stability Transport Alliance ang hirit ng ibang transport group tulad ng Manibela na ibasura o muling ipagpaliban ang consolidation ng jeepney para sa modernization program hanggang katapusan ng taon. Kung ang kahilingan ng ibang grupo na magkaroon ng extension ay muling pagbibigyan, hindi po ito matatapos, magiging rubber stamp po ang gobyerno natin. Giit ng pro-movers na binubuo ng mga pangulo ng iba't ibang sektor ng transportasyon, solusyon ng modernisasyon upang masawata ang mga kolorum at out of line ng mga jeepney. Bukod rito, umaabot na rin sa halos 3 milyong piso ang kanilang operational expenses na mas lalong nagpapabigat sa mahal na upa ng malaking terminal at paradahan ng modern jeep. Kung muling pagbibigyan ng extension, ito ay magsisimuling pagbaliwala ng ating pamahalaan sa 70% na consolidated entities na ng aming sektor. Matatanda ang nagkakasa ang Manibela ng transport strike sa Lunes upang iprotesta ang jeepney modernization at ang umano'y korupsyon sa Department of Transportation at LTFRB. Kahapon, bumaliktad na sa kanyang testimonya ang tinaguriang whistleblower na si Jeff Tombado. Pero ang Manibela, tuloy pa rin daw ang protesta. Tuloy po ang tigil pasada, tuloy po ang protesta sa harapan ng Malacanang. Hindi po tayo titigil hanggat hindi po ito natutuldukan, nasusolusyonan. Na tayo po ang ating hanap buhay ay sa December 31 ay may pagpapatuloy pa rin po natin. Pero hindi nila ito susuportahan ng pro-movers. Pinaninindigan na kami ay hindi makikilahok sa isa sa gawang transport strike ngayong darating na October 16 ng isang grupo na naglalayon pahirapan ang ating riding public. Samantala, hatiri ng magkakaibang transport group
ukol sa isyu ng korupsyon sa ahensya. Yung problema nila ng kanyang bossing na si chairman, yun lang naman ang binabawi niya eh. Pero yung korupsyon nandoon pa rin. Sinasabi nga niya na sana maimbestigahan at sana ay masolusyonan ito. Ibig sabihin, yun, inaamin niya talaga yan. Ano? Kami sa aming grupo, 10 na ibang panggrupo ng transportasyon ay nagpapahayag at tahasang nagsasabi na kami ay nagproseso ng aming mga dokumento at kahit isang singkong duling ay wala po kaming ibinibigay sa LTFRB at wala rin pong anumang pabor ang hiningi ng aming butihing chairman. Giit ni Balbuena, hindi ito natatakot sa anumang asuntong pwedeng kaharapin upang malabanan ang korupsyon. Alam mo, kahit barilin mo ako ngayon, di ako natatakot sa'yo. Kahit kasuhan mo akong patong-patong na kaso, di ako natatakot sa'yo. Yun lang ang gusto kong iparating sa'yo. Ang Department of Justice naman magsasagawa na rin ng investigasyon sa aligasyon ng katiwalian sa loob ng LTFRB. Meron kami anti-graft desk sa NBI. Usually yan, motopropyo, pinupuntahan na yan ng agents ng NBI. But we will remind them. Makikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation para makuna ng salaysay ang dating Executive Assistant ni suspended LTFRB Chairman Chopelo Guadis na si Tumbado. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Napag-alamang pag-aari ng Chinese-Korean Corporation ang barkong nakabangga sa maliit na bangka ng mga Pinoy sa Baho de Masinloc noong October 2. Agarang kabayaran sa mga nakaligtas at nasawing Pinoy naman ang iginigiit sa Senado. May Balitang A to Z si Billy Torres. Gumulong na ngayong araw ang investigasyon ng Senado sa pagbangga sa bangka ng mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc noong October 2 na nagresulta ng pagkamatay ng 3 lula nito. Tinukoy ng mga nakaligtas sa insidente ang MT Pacific Ana bilang vessel of interest o ang nakabunggo sa kanilang bangka. Nakikita mo sa harap mo, di ba? Yan ba yung nakita mo nang bumangga sa inyo? Kaparas po, sir. Mo nalaman parehas? Marami po kami nakakita. Marami kayo nakakita. Pero nung pagdating na sa'yo, yung tatama na, hindi mo masyado madilim. Hindi po madilim po, sir eh. Pero halos ganyan kalaki? Opo, sir. Mas mataas pa po sa bangka namin, sir eh. Giit nito, dapat naiwasan ang banggaan dahil may radar naman anya ang naturang barko. Meron naman po silang, sir eh, yung radar po, sir, di ba? Dapat po, malayo pa po, sir. Natitris na po nila, sir, kung may babanggaan po sila o wala, sir eh. Ikinagulat naman ni Senator Francis Tolentino na ang may-ari nito ay isang Chinese-Korean company. Yung revelation lang dito, yung lumabas, yung tanong na sino may-ari ng barko, yung Sinocor. Sinocor is a Chinese-Korean corporation. Pero paglilinaw niya, wala siyang iniuugnay sa issue. Kumbinsido rin itong aksidente ang nangyari. Wala akong ma-speculate. Di ko nga alam kung sino yung mga tripulante pa ron. So, malamang-lamang aksidente nga. Kasi, di ba sinabi, katabi na nung nagkagulatan na. Ipinarating na ng Philippine Coast Guard sa Maritime and Port Authority ng Singapore na nooy destinasyon ng naturang barko ang insidente. The letter is being served officially by our Director of National Port State Control Service. Habang nagbukas na ng Maritime Safety Investigation ng Marshall Islands bilang bahagi ng kanilang flag state functions. Ipinanawagan naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel Jr. ang agarang paghabol sa kabayaran ng may-ari ng tanker Pacific Ana sa mga nasawing Pinoy. Does international law prevent a state or a vessel, a flag state, to just compromise and speed up everything? Nanawagan din ang mga mangingisdang Pinoy sa gobyerno ng konkretong maritime pathway para maiwasan ang aksidente sa dagat. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Inanunsyo ng Sugar Regulatory Administration na pansamantala munang sususpindihin ang paglalabas sa mga merkado ng 150,000 metric tons ng imported na asukal dahil yan sa patuloy ng bumababa ang presyo nito sa pamilihan. Ayon sa ahensya, ang 150,000 metric tons na imported na asukal ay magiging reserve na lang sakaling magkaroon ulit ng kakulangan. Sa ngayon, naglalaro sa 80 hanggang 110 pesos ang kada kilo ng refined sugar
sugar, 79 hanggang 95 pesos naman sa kada kilo ng washed sugar at 75 pesos hanggang 95 pesos naman sa brown sugar. Matatanda ang inaprubahan ng SRA ang importasyon ng 150,000 metric tons sa pamamagitan ng Sugar Order No. 7. Nakatakdang bumili ang Pilipinas ng bakuna kontra avian influenza. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ito'y upang mabawasan ng mga manok na nagpopositibo sa naturang sakit. Layunin nito na mapalakas pa ang industriya ng manukan sa bansa at maiwasan ang negatibong epekto ng sa produksyon ng pagkain. Dagdag pa ng punong ehekutibo, itinuturing na high premium investment ang pagbili ng naturang bakuna. Sa ngayon, patuloy pa rin pinag-aaralan ng bisa ng naturang bakuna. Acquire na tayo ng avian influenza vaccine. Yung swine flu, wala pa. Pinapilot pa lang, hindi pa lumalabas, hindi pa na-roll out. Ngunit yung sa avian flu ay mukhang effective na. Kaya bibili tayo para mabigyan natin at mabawasan yung mga kinakal dahil tinamaan ng avian flu. Ilabas na ang mga kumot at jacket mga ka-A to Z. Idineklara na kasi ng Pag-asa ang pagpasok ng amihan season o Northeast Monsoon. Ayon sa Pag-asa, asahan na makararanas ng malalakas na hangin at malalamig na temperatura sa bansa. Samantala, inaasahan naman magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang low pressure area na namataan sa layong 300 kilometers ng kanluran ng Puerto Princesa, Palawan. Bukod pa sa LPA, binabantayan din ng Pag-asa ang isa namang Super Typhoon Bolaven sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero anila, mababa naman ang tsansa na pumasok ito sa bansa. Ngayon araw ay opisyal na nagdeklara ang Pag-asa ng pagtatapos ng Southwest Monsoon or Habagat Season. Ibig sabihin po nito ay tayo po ay nasa transition na into Northeast Monsoon or Amihan Season. Punta na tayo sa ating satellite. Good news, marami na ang nakiisa at nagtanim ng binhi ng Pag-asa sa Million Trees Foundation. Layunin nito na protektahan ang mga kritikal na watershed tulad ng La Mesa Dam, Angat Dam, Ipo Dam, Umiray River, Upper Marikina River, Laguna Lake at Manila Bay. Dahil sa tree planting project na ito, umabot na sa mahigit 6 na milyong puno ang naitanim na napakalaking tulong sa ating inang kalikasan. Kung matatandaan, ginanap ang ika-2 taong anibersaryo ng Balitang A to Z nito lamang Hulyo 2023 sa Million Trees Foundation kung saan ang tanim ng iba't ibang uri ng puno kabilang na nga dyan ang fruit-bearing plants. Samantala, muli namang nagpasalamat ang Naturang Foundation sa Balitang A to Z na lubos ang suporta para sa kanilang proyekto. Ayon sa pamunuan ng Million Trees Foundation, mas marami ang nahihikayat sa aktibidad ng pangangalaga sa kalikasan gaya ng Manila Run dahil sa ating anibersaryo na kanilang napanood kamakailan. I would like to express my gratitude to A to Z. You know, A to Z is what you have done also for Million Trees. A lot of people saw your coverage on the tree planting. And in fact, on October 22, one of the events organizer, Manila Run, was inspired by your coverage of the... My regards to Ms. Mulak for this wonderful opportunity that because of your coverage, Manila Run is dedicating the October 22 event. Susunod sa Balitang A to Z Sports, Asian Games gold medalist at world number 2, Paul Volter, EJ Obiena, may planong sungkitin na record sa Paris Olympics. At mamaya sa ating arat na segment, bagong favorite na tambayan raw na may jungle feels habang humihigop ng kape. Saan naman kaya yan? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, October 12, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Pag umakyat ng alert level 3, that means there's already concern, serious concern about the security
of our kababayans there. And so we're calling for their voluntary repatriation. DFA, itinaas na sa Alert Level 3 ang krisis sa Gaza. Kung ang kahilingan ng ibang grupo na magkaroon ng extension ay muling pagbibigyan, hindi po ito matatapos. Magiging rubber stamp po ang gobyerno natin. Pag-urong ng deadline sa jeepney modernization, mariing tinututulan ng grupong pro-movers. At kahit walang suporta mula sa ibang transport groups, tigil pasada ng manibela. Tuloy pa rin daw sa Lunes. Yung revelation lang dito, yung lumabas, yung tanong na sino may-ari ng barko, yung Sinocor. Sinocor is a Chinese-Korean corporation. Imbestigasyon sa banggaan ng bangka sa Bajo de Masinloc na ikinasawi ng 3 Pinoy nagsimula na. Nakabanggang oil tanker, pag-aari umano ng Chinese-Korean company. I think sa Metro Manila kami lang yung malapit sa jungle talaga. Or nasa gubat. At sa ating arat na segment, tara na't magkape malapit sa gubat. Saan naman kaya yan? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inaasikaso na ng pamahalaan ang pagpapauwi sa mga overseas Filipino workers na humihingi ng repatriation mula sa Israel at Gaza. Pero aminado ang DMW na komplikado ang proseso, lalo na sa mga naiipit sa sentro ng bakbakan sa Gaza Strip. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Kung gusto nang umuwi, we'll help them get home. It's complicated right now. Naghihintay na lang ng go signal ng gobyerno ng Israel ang pamahalaan ng Pilipinas upang tuluyang maisa katuparan ang repatriation sa mga Pinoy na nagpapasaklolo mula doon. We need to get their go signal before we allow the G2G deployment and vice versa. Kanina, itinaas na ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 3 ang krisis sa Gaza na sentro ng girian sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Sa ilalim ng Alert Level 3, voluntaryo ang repatriation. Pero inuudyokan ng pamahalaan ang mga kababayan natin na ikonsidera na ito. Nasa Alert Level 2 naman ang Israel na nagbabawal sa non-essential movement sa mga Pinoy at sa deployment ng overseas Filipino workers doon. Sa ngayon, puspusa na ang Department of Migrant Workers sa pag-aasikaso ng 22 OFW na humingi ng repatriation. 19 dito ay caregivers sa Israel, habang 3 naman ang nagtatrabaho bilang hotel personnel sa Gaza Strip. Kasama sa proseso ng repatriation ay ang pagsasaayos ng exit clearance ng mga Pinoy mula Israel. Yung marirepatriate shall have already accomplished their contract, finished their contract, or at least had a good understanding and agreement with their employers. Para hindi should I say adverse ang break ng employment para may babalikan. Mas komplikado naman ang paglikas para sa 3 naiipit sa Gaza. To provide assistance, yung ating action fund will be mobilized to assist those who have been stranded due to the current situation. Tiniyak naman ng ahensya ang benepisyo para sa mga i-repatriate gaya ng psychosocial assistance ng ahensya sa mga nakaranas ng trauma sa girian. We have our financial assistance co-sharing with one counterpart assistance measure from DMW and then OWA financial assistance, and we will also be mindful of the children. So we will look out because children are the basic reason why an OFW. Ayon sa DMW, posible pang umakyat ang bilang ng hihingi ng repatriation hanggat hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa pagitan ng Hamas at puwersa militar ng Israeli government. Habang una ring sinabi ng pamahalaan na nakahanda ito sakaling iangat sa Alert Level 4 ang sitwasyon doon, kung saan mandatory na sa lahat ng OFWs ang pag-uwi sa Pilipinas. Para sa balitang A to Z, Ian Maghanoy. Pinakamahirap na tawag sa telepono. Ganito isinalarawan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pakikipag-usap sa pamilya ng 2 nasawing Pilipino dahil sa mga pag-atake sa Gaza at Israel.
Pero tiniyak ng Pangulo ang suporta ng pamahalaan sa mga naulilang kaanak at sinabing maninindigan ng Pinas para sa kapayapaan. Ngayong araw rin, personal na nagpaabot ng pakikiramay si Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak sa pamilya ng isa sa mga biktima. Hindi na pinangalanan ng mga biktima pero tinukoy ang mga ito bilang isang 33 anyos na babaeng caregiver mula sa Pangasinan at ang isa pa ay isang 42 anyos na lalaki na mula naman sa Pampanga. Just await further announcements with respect to repatriation of human remains. Rest assured, both sides, Israel, the Israeli government and the Philippine side, are monitoring or are looking over, overseeing the care of the remains. Samantala, hinihimok ni Kabayan, Party List and House Committee Chairperson on Overseas Workers Affairs Representative Ron Salo na gumawa ang gobyerno ng Crisis Management and Response Task Force na alalay sa mga Pilipinong nadadamay sa sigalot sa Israel. Binigyang diin ng kongresista na marapat ring isama sa benepisyo nila ang psychosocial support, pagkakaroon ng pagkakabuhayan at kaalaman sa tamang paghawak ng salapi. Una nang ipinagutos ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paglulunsad ng whole of government approach bilang tugon sa sitwasyon ng Israel at Gaza kung saan nasa 30,000 na populasyon ng mga OFW doon. Ang isa sa matinitingnan po natin dito ay yung pagbibigay po sa kanila ng psychosocial support. Kasi alam naman po natin kung galing yan ng ganyan na conflict zone, maaaring magkaroon po sila ng trauma. So kailangan po silang alayan, particularly ng Department of Health po natin. And the same time ng DSWD, kaya kasama po sila doon sa pinopropose po natin na task force. Tila mag-isa na lang ang transport group na Manibela sa ikinakasan nitong tigil pasada kontra korupsyon at jeepney modernization. Nadagdagan kasi ang bilang ng mga grupong hindi lalahok sa strike gaya ng pro-movers na suportado ang PUV modernization at suportado rin ang liderato ng LTFRB. Si Kim Salinas, may balitang A to Z. Mariing tinututulan ng Pro-Modern Vehicles for Economic Response Stability Transport Alliance ang hirit ng ibang transport group tulad ng Manibela na ibasura o muling ipagpaliban ang consolidation ng jeepney para sa modernization program hanggang katapusan ng taon. Kung ang kahilingan ng ibang grupo na magkaroon ng extension ay muling pagbibigyan, hindi po ito matatapos, magiging rubber stamp po ang gobyerno natin. Giit ng pro-movers na binubuo ng mga pangulo ng iba't ibang sektor ng transportasyon, solusyon ng modernisasyon upang masawata ang mga kolorum at out of line ng mga jeepney. Bukod rito, umaabot na rin sa halos 3 milyong piso ang kanilang operational expenses na mas lalong nagpapabigat sa mahal na upa ng malaking terminal at paradahan ng modern jeep. Kung muling pagbibigyan ng extension, ito ay magsisimling pagbaliwala ng ating pamahalaan sa 70% na consolidated entities na ng aming sektor. Matatanda ang nagkakasa ang Manibela ng transport strike sa Lunes upang iprotesta ang jeepney modernization at ang umano'y korupsyon sa Department of Transportation at LTFRB. Kahapon, bumaliktad na sa kanyang testimonya ang tinaguriang whistleblower na si Jeff Tombado. Pero ang Manibela, tuloy pa rin daw ang protesta. Tuloy po ang tigil pasada, tuloy po ang protesta sa harapan ng Malacanang. Hindi po tayo titigil hanggat hindi po ito natutuldukan, nasusolusyonan. Na tayo po, ang ating hanap buhay ay sa December 31 ay may pagpapatuloy pa rin po natin. Pero hindi nila ito susuportahan ng pro-movers. Pinaninindigan na kami ay hindi makikilahok sa isa sa gawang transport strike ngayong darating na October 16. ng isang grupo na naglalayon pahirapan ang ating riding public. Samantala, hatiri ng magkakaibang transport group ukol sa isyu ng korupsyon sa ahensya. Yung problema nila ng kanyang bossing na si chairman, yun lang naman ang binabawi niya eh. Pero yung korupsyon nandoon pa rin. Sinasabi nga niya na sana maimbestigahan at sana ay masolusyonan ito. Ibig sabihin, yun, inaamin niya talaga yan. Ano? Kami sa aming grupo, 10 na ibang pang-grupo ng transportasyon ay nagpapahayag at tahasang nagsasabi na kami ay nagproseso ng aming mga dokumento at kahit isang 5 duling
ay wala po kaming ibinibigay sa LTFRB at wala rin pong anumang pabor ang hiningi ng aming butihing chairman. Giit ni Balbuena, hindi ito natatakot sa anumang asuntong pwedeng kaharapin upang malabanan ang korupsyon. Alam mo, kahit barilin mo ako ngayon, di ako natatakot sa'yo. Kahit kasuhan mo akong patong-patong na kaso, di ako natatakot sa'yo. Yun lang ang gusto kong iparating sa'yo. Ang Department of Justice naman magsasagawa na rin ng investigasyon sa aligasyon ng katiwalian sa loob ng LTFRB. Meron kami anti-graft desk sa NBI. Usually yan, motu proprio, pinupuntahan na yan ng agents ng NBI. But we will remind them. Makikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation para makuna ng salaysay ang dating Executive Assistant ni suspended LTFRB Chairman Chopelo Guadis na si Tumbado. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Napag-alamang pag-aari ng Chinese-Korean Corporation ang barkong nakabangga sa maliit na bangka ng mga Pinoy sa Bajo de Masinloc noong October 2. Agarang kabayaran sa mga nakaligtas at nasawing Pinoy naman ang iginigiit sa Senado. May Balitang A to Z si Billy Torres. Gumulong na ngayong araw ang investigasyon ng Senado sa pagbangga sa bangka ng mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc noong October 2 na nagresulta ng pagkamatay ng 3 lula nito. Tinukoy ng mga nakaligtas sa insidente ang MT Pacific Ana bilang vessel of interest o ang nakabunggo sa kanilang bangka. Nakikita mo sa harap mo, di ba? Yan ba yung nakita mo nang bumangga sa inyo? Kaparas po, sir. Mo nalaman parehas? Marami po kami nakakita. Marami kayo nakakita. Pero nung padating na sa'yo, yung tatama na, hindi mo masyado madilim. Hindi, madilim po, sir eh. Pero halos ganyan kalaki? Opo, sir. Mas mataas pa po sa bangka namin, sir eh. Giit nito, dapat naiwasan ang banggaan dahil may radar naman anya ang naturang barko. Meron naman po silang, sir eh, yung radar po, sir, di ba? Dapat po, malayo pa po, sir. Natitiris na po nila, sir, kung may babanggaan po sila o wala, sir eh. Ikinagulat naman ni Senator Francis Tolentino na ang may-ari nito ay isang Chinese-Korean company. Yung revelation lang dito, yung lumabas, yung tanong na sino may-ari ng barko, yung Sinocor. Sinocor is a Chinese-Korean corporation. Pero paglilinaw niya, wala siyang iniuugnay sa issue. Kumbinsido rin itong aksidente ang nangyari. Wala akong ma-speculate. Di ko nga alam kung sino yung mga tripulante pa ron, so malamang-lamang aksidente nga. Kasi di ba sinabi, katabi na nung nagkagulatan na. Ipinarating na ng Philippine Coast Guard sa Maritime and Port Authority ng Singapore na nooy destinasyon ng naturang barko ang insidente. The letter is being served officially by our Director of National Port State Control Service. Habang nagbukas na ng Maritime Safety Investigation ng Marshall Islands bilang bahagi ng kanilang flag state functions. Ipinanawagan naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel Jr. ang agarang paghabol sa kabayaran ng may-ari ng tanker Pacific Ana sa mga nasawing Pinoy. Does international law prevent a state or a vessel, a flag state, to just compromise and speed up everything? Nanawagan din ang mga mangingisdang Pinoy sa gobyerno ng konkretong maritime pathway para maiwasan ang aksidente sa dagat. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Inanunsyo ng Sugar Regulatory Administration na pansamantala munang sususpindihin ang paglalabas sa mga merkado ng 150,000 metric tons ng imported na asukal dahil yan sa patuloy ng bumababa ang presyo nito sa pamilihan. Ayon sa ahensya, ang 150,000 metric tons na imported na asukal ay magiging reserve na lang sakaling magkaroon ulit ng kakulangan. Sa ngayon, naglalaro sa 80 hanggang 110 pesos ang kada kilo ng refined sugar, 79 hanggang 95 pesos naman sa kada kilo ng washed sugar at 75 pesos hanggang 95 pesos naman sa brown sugar. Matatanda ang inaprubahan ng SRA ang importasyon ng 150,000 metric tons sa pamamagitan ng Sugar Order No. 7.
Nakatakdang bumili ang Pilipinas ng bakuna kontra avian influenza. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ito'y upang mabawasan ng mga manok na nagpopositibo sa naturang sakit. Layunin nito na mapalakas pa ang industriya ng manukan sa bansa at maiwasan ang negatibong epekto ng sa produksyon ng pagkain. Dagdag pa ng punong ehekutibo, itinuturing na high premium investment ang pagbili ng naturang bakuna. Sa ngayon, patuloy pa rin pinag-aaralan ng bisa ng naturang bakuna. Acquire na tayo ng avian influenza vaccine. Yung swine flu, wala pa. Pinapilot pa lang, hindi pa lumalabas, hindi pa na-roll out. Ngunit yung sa avian flu ay mukhang effective na. Kaya bibili tayo para mabigyan natin at mabawasan yung mga kinakal dahil tinamaan ng avian flu. Ilabas na ang mga kumot at jacket mga ka-A to Z. Idineklara na kasi ng Pag-asa ang pagpasok ng amihan season o Northeast Monsoon. Ayon sa Pag-asa, asahan na makararanas ng malalakas na hangin at malalamig na temperatura sa bansa. Samantala, inaasahan naman magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang low pressure area na namataan sa layong 300 kilometers ng kanluran ng Puerto Princesa, Palawan. Bukod pa sa LPA, binabantayan din ng Pag-asa ang isa namang Super Typhoon Bolaven sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero anila, mababa naman ang tsansa na pumasok ito sa bansa. Ngayong araw ay opisyal na nagdeklara ang Pag-asa ng pagtatapos ng Southwest Monsoon or Habagat Season. Ibig sabihin po nito ay tayo po ay nasa transition na into Northeast Monsoon or Amihan Season. Punta na tayo sa ating satellite. Good news, marami na ang nakiisa at nagtanim ng binhi ng Pag-asa sa Million Trees Foundation. Layunin nito na protektahan ang mga kritikal na watershed tulad ng La Mesa Dam, Angat Dam, Ipo Dam, Umiray River, Upper Marikina River, Laguna Lake at Manila Bay. Dahil sa tree planting project na ito, umabot na sa mahigit 6 na milyong puno ang naitanim na napakalaking tulong sa ating inang kalikasan. Kung matatandaan, ginanap ang ika-2 taong anibersaryo ng Balitang A to Z nito lamang Hulyo 2023 sa Million Trees Foundation kung saan nagtanim ng iba't ibang uri ng puno kabilang na nga dyan ang fruit-bearing plants. Samantala, muli namang nagpasalamat ang Naturang Foundation sa Balitang A to Z na lubos ang suporta para sa kanilang proyekto. Ayon sa pamunuan ng Million Trees Foundation, mas marami ang nahihikayat sa aktibidad ng pangangalaga sa kalikasan gaya ng Manila Run dahil sa ating anibersaryo na kanilang napanood kamakailan. I would like to express my gratitude to A to Z. A to Z is what you have done also for the Philippines. A lot of people saw your coverage on the tree planting. And in fact, on October 22, one of the events organizer, Manila Run, was inspired by your coverage of the... My regards to Ms. Mulak for this wonderful opportunity that because of your coverage, Manila Run is dedicating the October 22 event. Susunod sa Balitang A to Z Sports, Asian Games gold medalist at world number 2 pole vaulter EJ Obiena may planong sungkitin na record sa Paris Olympics 2024. At mamaya sa ating Arat Na segment, bagong tambayan raw na may jungle feel habang humihigop ng kape, saan naman kaya yan? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Bilang paghahanda sa nalalapit na undas, nagsimula na ang Manila LGU na maglinis sa Manila North Cemetery at Manila South Cemetery ngayong araw. Inumpisahan kanina ang paghahakot ng tuyong dahon at paglilinis ng mga kanal, habang nagpaalala rin ang lungsod na hanggang October 25 lang papayagan ang paglilinis sa mga puntod. Mahigpit rin na ipinagbabawal na magdala sa araw ng mga patay ng mga matatalim na gamit at maging ang pagdadala ng vid-okay.
Samantala, tiniyak ng city government na handa na ito sa dagsa ng mga tao, kaya naman magpapakalat na sila ng karagdagang tauhan upang mapanatili ang kaligtasan ng mga bibisita sa kanilang mga yumao simula October 31. Inanunsyo ng Bureau of Immigration na gagamit na ang kanilang mga tauhan ng mga body camera para maiwasan ang maanumalyang gawain sa loob ng paliparan. Ayon kay Immigration spokesperson Dana Sandoval, nasa proseso na ang ahensya sa pagbili ng mga body camera at target maipamahagi ito sa mga tauhan bago matapos ang taon. Dagdag pa ng opisyal, ang mga kamera na bibilhin ay may kakayahang mag-livestream upang masubaybayan ng kanyang tanggapan ang mga aktibidad ng mga tauhan ng ahensya sa loob ng paliparan. Samantala, itutuloy ang pagbili ng electronic gates sa Ninoy Aquino International Airport upang mapalitan naman ang kalahating porsyento ng kanilang operasyon ng e-gates ngayong taon. Being procured by the Bureau of Immigration, meron pong live streaming feature para na monitor po ng Office ni Commissioner what's actually happening on the ground. And maiiwasan po natin yung mga complaints about illegal actions, halimbawa ng mga employees o kaya naman po yung hindi mabuting pakikitungo ng ating mga empleyado, because these are all recorded and can be used in investigation. Sisikapin ni Asian Games gold medalist at world number 2 pole vaulter na si EJ Obiena na makuha ang unang ranking sa nasabing palakasan sa Paris Olympics sa 2024. Sa ngayon kasi, si Armand Duplantis ang tanging nakatayo sa pagitan ni EJ Obiena na tinuguri ang top pole vaulter sa buong mundo. Ang 23 anyos na Swedish na si Duplantis ang nagmamay-ari ng world record na 6.23 meters sa pole vaulting, habang ang 27 anyos namang atleta mula Tondo ang may hawak ng Asian record sa 6.0 meters of flat, kung saan matuturing din kanyang best jump. Ang pambato natin si Obiena at Duplantis ang maghaharap sa Paris Olympics sa kanilang tunggalian para makuha ang inaasam-asam na gintong medalya. Sa aming pagbabalik, bagong favorite na tambayan raw na may jungle feels habang humihigop ng paboritong kape, nabisita nyo na ba? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Biyaheng north of Metro Manila naman tayo mga ka-A to Z. Jungle Feels na coffee shop, bagong favorite tambayan raw. Saan naman kaya yan? Arat na at pasyalan sa Balitang A to Z ni Lynn Garcia. Kung nature lover ka at naghahanap ng place for peace of mind, baka destined to be ka sa hidden coffee shop na ito. Arat na sa Yacal Coffee ni Carlo Barredo, located in La Mesa Road, Quirino Highway, Quezon City. So, ang difference namin sa ibang coffee shop, number one yung ambience. I think sa Metro Manila kami lang yung malapit sa jungle talaga or nasa gubat. So pagdating nyo sa Yacal, talagang magugulat kayo from inside the city, ang feeling nyo nasa probinsya kayo. And second, syempre, high quality na coffee yung sinaserve namin. Sino ba naman ang hindi mapapasarap ng tambay kung ganito kalawak ang paligid? Plus, 100% you're with Mother Nature care pa. Yacal-inspired nga ang cafe na ito dahil gawa sa puno ng yakal ang mga upuan at lamesa. Masarap at affordable ang kape nila rito. May kanya-kanya ring aroma at natural flavors dahil sa beans nilang mula pa sa iba't ibang lugar sa bansa. Layunin ng coffee shop na ito na maiangat ang serbisyo at makilala ang ating local farmers. We do support local. So, Yacal Coffee serves Batangas, yung kapeng Barako. And also, meron kaming single origin na from Sultan Kudarat. So, yun yung number one namin. Gusto namin direct kami sa mga farmers. And we try to give out syempre yung price na tama for the farmers. Bida rin ang mixed berries fruit shake na ito na isa rin sa kanilang best seller. Meron ring pasta at breakfast meals. At alam nyo bang kasama sa inyong pagbisita ang suporta ng Yacal Coffee sa Million Trees Foundation?
Isang organisasyon na naglalayong magtanim ng 1 milyong puno kada taon upang mapangalagaan ang ating watershed at tinang kalikasan. Must try talaga dahil pwede din kayong makiisa sa kanilang tree planting activity. Nabusog ka na, nakatulong ka pa. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, likas nga sa atin na humataw sa sayawan with matching projection pa. Pero paano na lang kung sa kaka-project mo at sobrang smile, di sinasadyang may mahulog? Ano naman kaya ang magiging smooth na the moves mo rito? Panoorin. Bibitaw ng mahinahon ako pa'y Kung kayo ay may kwentong kakaiba, ang mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong bahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ay mula kay Pope Francis. Ayon kay Pope Francis, ang giyera ay may tuturing na pagpapatiwakal ng sangkatauhan dahil pinapatay rin nito ang puso at pagmamahal. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.